Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TVJ and syempre sa mga dabarkads. So sa mga naghahanap kay Atasha Mulak, ito't may pa-IG story po siya. Tungkol ito sa kanyang ini-endorso na brand, I Am Barley, Amazing Barley po ha. So nirepost niya itong post ng isang netizen. Kuha po ito sa Bicol, Camarines Sur, Philippines. So ayan po yung poster ni Atasha, kasama dito si Andres Mulak. At hindi lang yan mga kadabarkads, dahil itong si Atasha Mulak din ay may pagkalaki-laki ba namang billboard para po sa Vision Express. So nagkalat po ang mga ini-endorso ni Atasha. Syempre makikita dito ang mukha ni Atasha Mulak. So yan po ang dahilan kung bakit wala po lagi si Atasha dito sa Itbulaga. Busy po talaga siya at napakarami po talagang advertisers ang kumukuha po kay Atasha para i-market ang kanilang brand. Kasi alam po nila na kayang-kayang i-market ni Atasha Mulak sa malaking mga tao, 'di ba? Etong kanilang product. Kaya asahan na natin na lagi pong abala si Atasha Mulak sa mga photoshoot, 'di ba? Sa kanyang mga taping. Kaya madalas wala po siya sa Itbulaga. Samantalang kanina naman mga kadabarkads ay nagbahagi na naman ulit si Boss Joey De Leon ng panibagong painting. Ito naman ay Atis, no? Atis. Sabi niya dito, sugar apple or sweet sap or custard apple, etc. Pero bakit Atis ang tawag natin? Sino ang nakakaalam? Ang alam ko lang, acronym ito ng at tinawag itong sugar apple or sweet sap. So once po na nasa bahay si Boss Joey De Leon at tapos na ang Itbulaga, talagang ang pinagkakaabalahan niya mga kadabarkads, hindi po social media or what, kundi pagpe-painting. So kung ano po yung mga naisip niya, pinipinta niya. Nakakatuwa, 'di ba? Pagkagasi ganito po yung isang personalidad, hindi po pumupurol yung kanyang isipan kasi lagi po nagagamit, lagi po siyang nag-iisip at gano'n si Boss Joey De Leon. Kaya marami niya pong marami niya pong nakukoin na word, 'di ba? Napapag-connect-connecta niya ito. Samantalang isang page naman ng mga kadabarkads ang nagpasalamat at nag-credit sa GMA7 ng picture po ng dabarkads natin at ng TVJ. Taong ano ata to mga kadabarkads 1980s. So kinorek ito syempre ni LM. Sabi po ni LM dito mga kadabarkads, fact check, ang lumang larawan na ito ng Itbulaga kasama sina Tony Tobiera, ang TVJ, Miss Connie Reyes at mga staff ng show ay kinunan pa noong 1980s noong sila ay nasa Radio Philippines Network, Channel 9 pa. So the credit should be on RPN9, now RPTV and TVJ na GMA7. Natuwa na sana ako kaso pagdating sa caption, mali. Please check your history knowledge admin of Philippine Old Photos Collection na paghahalataan ka. So walang knowledge, ano? Akala ata ang Itbulaga sa GMA7 lamang umere. Mali! So bago napunta yan sa GMA7, syempre, andyan ang RPNI, nag-ABS-CBN sila bago mapunta dito sa GMA Network at ngayon, nasa TV5 na. Samantalang isang kapamilya artist nasa Itbulaga po, mamaya yan mga kadabarkads, February 27 sa Itbulaga. Sabi nga po ng Dreamscape Entertainment, when Ana Sarmiento graces your Thursday, it's a good day. Abangan si Julia Montes ngayong araw, February 27 sa Itbulaga. One Balita Kapamilya Chat, Banana Crew, Arangkada Balita at Showbiz
sideline. So, ayan mga ka-Dabarkads, makasama natin si Julia Montes sa Eat Bulaga. Samantalang si Boss Joey De Leon naman, kung kahapon, ang nakitingka muna ay si Bossing Big Soto. Ngayon, si Boss Joey De Leon naman ang humawak nitong pinakang banner ng Tingka Muna Pilipinas. Kasi nga naman po, di ba, nalalapit na ang eleksyon, kaya dapat lamang tayong bumoto ng karapat-dapat sa pwesto. Yung may magagawa mga ka-Dabarkads, palagi ko po yung uulit-ulitin sa inyong lahat. Dahil ayoko na po ulit maulit yung mga binoto po dati ng iba na wala naman pong naiambag, 'di ba, sa ating lipunan. Kaya naman maging matalino po tayo sa darating na Mayo. Piliin natin yung talagang may malasakit sa ating mga kababayan at sa bansa po natin, okay? Huwag tayong boboto nang wala pong gagawin sa Senado. Doon po tayo sa may mga isusulong na batas para po sa may hirap, para sa mga mamamayang Pilipino, para po sa ating bansa. Okay, mga ka-Dabarkads, huwag natin yung kalilimutan. Maging matalino po tayo. Wala man po ako sa politics na topic, pero dito po sa mga ganitong pagbibigay man lamang po ng, alam niyo yun, mga advice, sana po ay pakinggan po ninyo, okay? Samantalang may nakita tayong balita mula po ito sa isang article. Sabi po dito sa headline, heartbreaking ang masakit na nangyari daw kay Oyo Boy Soto, Big Soto at Christine Hermosa. Labis daw ang hinagpis. Ito po yung nilalaman niya mga ka-Dabarkads. Hindi ko sure kung totoo ba ito. Pero sabi dito, the Philippine entertainment industry is abuzz with concern after news broke about Oyo Boy Soto's alarming accident, leaving his parents, Big Soto and Christine Hermosa, deeply worried. According to sources, Oyo Boy recently suffered a serious bike accident causing injuries that required surgery. The news has left his family broken, with Big visibly shaken and Kristen early in tears as they stayed by their son's side. So, hindi ko to nabalitaan mga ka-Dabarkads, no? Ngayon ko lang siya nabasa, February 26, so kahapon 2025, by admin. Walang pangalang nakasulat dito. Kasi kung may nangyari po mga ka-Dabarkads na aksidente sa isa sa mga anak po ni Bossing Big Soto or isa sa mga Dabarkads natin, agad po natin yung malalaman. Pero sa mga family nila sa mga Instagram story. Pero nagtataka lang ako bakit sila lang ang nakakaalam ng balitang ito. Kasi maging ako hindi ko alam kung totoo etong nasa write-ups nitong page ng or article ng More News 24 Hours. So, yan mga ka-Dabarkads. Kasi ang daming fake news na naglipanan ngayon sa social media, di ba? Kaya hindi ako bigla-bigla naniniwala sa mga ganito pong write-ups unless may mga patunay po akong nakikita. Diba? So, kayo ba mga ka-Dabarkads, may nabalitaan ba kayong ganito? Kasi ako, wala talaga eh. So, I consider it fake news. Okay? So, hanggang dito na lang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.